Amen. God is good. Yan, all the time. Yan. It's an honor po, mga kapatid, to be with you. While I'm delivering the Word of God, pray nyo ako kasi umaatake yung ubo. No? Kagabi pa ito. So, you cover me in prayer. Okay? So, rebuke kasi ayaw ng kalaban niya. Marinig natin lahat to. No? So, you cover me in prayer. So, thank you, Pastor Donald, sa introduction. I don't need introduction, but ang important, ang bida rito si Jesus. Amen? So, tayo po ay pumikit at timuko, panandalian po tayo manalangin. Ang maraming Diyos, makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat po sa pribilehiyo, sa pagkakataon, O God, na kung saan, Panginoon, malaya kami makapagpuri, malaya kami, Panginoon, na sumamba sa iyo. Lalong-lalo na, Panginoon, matanggap ang inyong pong grasya at pag-ibig sa inyong mga salita. Marami, Panginoon, totoo nga, sa buong mundo, na even, Lord, they will hide, oh God, to just go to that places, to that remote place, Lord, to just hear your word. But right now, oh God, we are sitting here comfortably and having your liberty, Panginoon, na makapakinig. At Lord, sa inyo pong lingkod, you overpower, Lord, my preparation. And you are the only one. You will be the only one, O God, na mataas dito. Wala pong iba. At patnubayan niyo, Panginoon, ang mga isip at puso ng aking mga kapatid. Sama-sama po kami, Panginoon, na matututo, Panginoon, sa inyong pong salita. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, praise God. Now, sabi nga po ng Pastor Donald, and even salamat po sa worship team, mga kapatid. Sa worship pa lang, talagang naman talagang na-break na yung mga strongholds sa puso ng bawat isa. And that is the power of worship. When the worship started, and it's not about the feelings, it is about who God is. Mas mahalaga ang presence kaysa sa performance. Yes. Amen. Dapat ang presence ang ina-after natin. Amen. Kasi the presence of God will change you, will transform you. Yun yung atin. Salamat po, worship team, for giving us and mightily used by God sa pagpupuri. And indeed, wala namang makakapag-fame sa atin kahit na ano pang mga okasyon na dumating. Ramadan man yan, we will still worship. Kahit akapela, magpupukray tayo. Amen? So, di na natin patatagalin. Ang title po ng ating pong preaching ngayon is pinamagatan po natin na Get Out of the Boat. Okay? Nabasa po ng ating pong kapatid kanina yung ating pong scripture. Okay? Now, in Matthew chapter 14, verse 22 to 32. Now, before that, mga kapatid, hindi po natin mauunawaan ng chapter 14 kung hindi natin dinaanan ng 13. Amen. This is how we read the Bible, okay? This is how we study the Bible. Hindi ka lang mag-pluck o dampot ng mga gusto mong verses and then you will just use it. Sometimes, ina-attack pa natin sa kaibigan yan. O pinupost pa natin sa Bible. Sana marinig niya. Sana makita niyo yung post. But remember, the Word of God will what? Transform you, equip you in 2 Timothy 3. Alam niyo po ba yan? Yes. Okay. So ngayon, ang ating pong talakayin ngayon is very, very familiar. Sometimes ito po ay nadi-discuss na sa Bible study. But let's see kung ano po yung mana ng Panginoon sa atin ngayong araw na ito. Ano ba yung kaloob sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito? Now, I will begin. Nakailan ka mag-clicker dyan? O ikaw na mag... Okay na po. Sige, napakapait mo naman, kapatid. Yeah. So, let us go into the introduction. Ang sabi po dyan, mga kapatid, I give these questions. I will begin with questions. Now, can you count how many regrets you have in your life? Nabilang niyo na ba yung mga regrets mo sa buhay? O baka countless na? Ang dami na bang regrets? Ako hindi ko na maalala kung gaano karami. No, ang siya nga po pala, ang lingkod po ninyo na tumatayo po dito is the product of God's saving grace. Amen.
Wala po kahit sa anong katiting maisip ko na tatayo po ako dito. It is by the grace of God while I'm standing here. It is by the grace of God while I'm being used to share and bring the good news to everyone. Now, for those who are here, alam ko, mga kapatid, that even I don't know you personal, pero alam niyo po ba, na ang ating Panginoong Jesus, kilala kayo from head to toe. And please, tap your seatmate, parang tayo yung tinutukoy ni Pastor. Okay? So, makinig ka mabuti. Naalala ko po yung praise God, may mga na-invite po tayo kanina. And salamat po sa mga live nyo sa pagpapagamit. Naalala ko yung isang kapatid na likod ng Panginoon, di katagalan na din. No? Hindi na natin papangalanan. Pero wala po dito yun. Okay? No, sabi niya, halika na, best friend, church na tayo. No? Sabi niya gano'n. Nako, sabi niya, may pagod ako sa part-time kagabi. Sabi niya, hindi ako makakatalo. Kasi nadalo na tayo. Sabi niya gano'n. Kasi ito yung oras kung saan ma-experience natin yung pagsisimba. Sabi niya, no? Sabi gano'n. Kasi sabi niya talagang hindi kaya ng katawan ko. Okay lang yan, sabi niya. Punta na tayo doon sa CGMI o sa church. Sabi niya gano'n, no? And then sabi niya, may kape ba doon? Meron. O bakit meron yun, maano siya? Meron. May pakain ba doon? Meron naman. So sabi niya nun, sige na, mag-church na tayo. Kakapilit niya. And then, sige na, sabi niya, ano ba ang dahilan mo? Napansin niya siguro parang pagod talaga. Sige na, sabi niya, punta na tayo dun sa church. Total, doon na lang tayo matulog. Hindi ka naman sasaway ni Pastor, habang natutulog ka sa taxi. No? Mali iyong motibo. Bisan, alam nyo, pero don't judge the people, lalo na may nakita po kayo. Maaari talagang pagod. Okay? Maaari talagang pagod. But the good thing here is that God knows every motives and every heart of all the persons who are here. Now, the second question that I have, what is that thing in your life that you feel secure and safety? Ano ba yung mga bagay na meron ka? Ito yun. Pinangahawakan mo, di ba? Be careful of that things, ha? Kasi pag una yan sa Panginoon, idol yan. Okay? Anything that replaces God as number one in your life is an idol. In many forms. Okay? And then number 3, if you recall, kung maalala mo, back ka, 5 years, sino ka noon? Diba? At gano'n na ba ang mga karaming achievement na naabot mo? No? Yung iba, alam ko yan, 1, 2, 3, 4, wow! Praise God! No? At ano ba? At sino ka ngayon? And then last, do you have experience in your life that you took courage? Nagkaroon ka ng tapang. Nagkaroon ka ng lakas ng loob. Tapos, yung resulta nun ay maganda sa buhay mo. Buti na lang ginawa ko. Di ba? Buti na lang. Di ba? Kaya nga, minsan, kayong unang question natin, balikan natin from the last question, makikita mo, pag hindi mo naman ginawa, anong mangyayari? Tapos nakita mo yung iba na nag-succeed, sayang. Sana ginawa ko. Di ba? Kaya may panghihinayang. May regrets. Now, tuloy tayo, mga kapatid. Sige, anong, ang sabi po dyan, no? Meron tayong mga karakter dito o mga event dito na pag-uusapan lang natin. Si Jesus, si Peter, yung wind and waves, at yung 11 disciples, at saka yung bangka. Okay? Tandaan po ninyo maigi, ha? Tapos ulit si Plato. Ilista natin yan, okay? Ngayon, ang tanong dito, mga kapatid, doon sa sinabi nga natin kanina, the presence of God, and even yung kung paano natin makita, yung mana ngayon ng Panginoon na kahit pamilya na ito, no? Sa atin. Ang pamilya na sa atin itong mga yung teaching na to mismo. And then, makikita natin, yung question natin kanina, gaano ba kadami na yung mga regrets mo? Remember, yung courage
ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Tama? Pero it will require you to be courageous. Diba? To be courageous and fearless. Sino ang gustong magkaroon ng good success sa buhay? Na, yung iba, undecided pa. Ayaw yun. Okay. Good success, may solusyon ng Bible. Sabi ng Bible sa Joshua 1, ano sabi? 8 and 9. Oh, sa Joshua 1, 8 and 9, have I told you to be what? To be courageous. Diba? To be courageous. Ngayon, kung gusto mo ng success, kailangan matapang ka. Kailangan hindi ka susuko. Kailangan hindi ka umpisa lang. O yung tinatawag natin, ningas bumul na. Diba? Marami dyan. There is so much in their plate, puro start. Dapat, one step at a time, wherein you can enjoy the victory. Kasi minsan, alam mo, malilipasan mo na yung mga bagay na inumpisan mo, yung pala yung pinakamahalaga, and then na-focus ka na naman sa iba. Diba? Now, ang unang person, ang pag-uusapan natin ay walang iba, kundi si Jesus. May tanong tayo dito, mga kapatid. Ang tanong natin dito is that, next anak, who is Jesus to you? Seryoso. Sino ba si Jesus sa buhay mo? He's my Savior. Savior? Everything? My provider. Provider? Oh. My strength. Strength? He's Diba? healer. He's my healer. My healer. The healer? Marami. What you are mentioning right now is true. Pero hindi nyo ba mapapansin na yung mga bine-mention nyo, yung mga matatanggap natin? Yung byproduct na kung sino si Jesus. Diba? Ilan beses mo na seryosong kinausap si Jesus in your quiet time? O kinakausap mo si Jesus pag Sunday lang? O pag may practice lang kayo, o pag meron ng prayer meeting. Remember, Jesus is a person wherein He wants you to be, Jesus wants an intimate relationship with you. Hindi siya yung Jesus na emergency lang. Si Jesus, siya yung sandata ng buhay natin. Sandalan. Siya yung ating pong yun yung mga binabanggit natin. Pero kung si Jesus na kakilala mo ay para lang ikaw ay magkaroon ng mga bagay na gusto mo, then idolatry yan. Pero kung si Jesus ang buhay mo at hindi ka mabubuhay kung wala si Jesus, then tama ka relasyon. Yes. Kasi bakit? Remember, why we keep on reminding who Jesus is and why we have to really go into the fellowship. Bakit? Kasi makakalimutin tayo. Right? Kaya nga may mga Bible study kayo, online Bible study, just to remind that Jesus is always with you. Amen. And Jesus is also after in your life, kung saan talaga makikita natin na ang gabay niya ay hindi magmamaling. Now, kaya nga, kung mapapansin ninyo mga kapatid, kapag ikaw bilang Kristiyano, di ba? Ang sabi ng Bible, we should live and walk by the Spirit. Right? Naalala niyo yun? And not in the flesh. Dalawa kasi yun di ba? Flesh and spirit. Now, subukan mong tanggalin, di ba? Flesh yan. Okay? Subukan mong tanggalin yung H dun sa flesh, which is Him, anong matitira? Self. Kapag wala si Jesus sa buhay mo, sarili mo lang ang nasusunod. Amen? Naiintindihan po? Amen. So, sino si Jesus talaga sa buhay mo? And, pangalawa is that, is Jesus your Lord of all or none at all? Kasi maaaring Panginoon mo siya sa bibig o sa nguso, pero hindi sa puso. Diba? Tandaan ninyo mga kapatid, ang Panginoon natin dapat nasa puso, nasa buong buhay natin. Kasi pag ang Diyos mo nasa nguso lang at Kristyanuhan ka, mapupunta ka lang sa langit-langitan. Okay? Oh, kasi kalahating Jesus lang meron ka.
At pag wala kang Jesus, doon ka sa dagat-dagatan. Sabi ni ate. No? So, napaka-importante maunawaan natin kung sino si Jesus talaga. Just reflect it, mga kapatid. Into your life, sino nga ba si Jesus? Ito bang Jesus na ito talaga ay yung kinanta namin kanina? From all you are all things, and through you are, diba? All things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Now, yung mga bagay na meron ka, siguraduhin mo at sisiguraduhin natin na yan yung mga bagay kung saan plano ng Diyos sa iyo. Okay? Because, ang pangalawang karakter na meron tayo ay sino po? Walang iba kundi si Peter. Okay? Si Peter. Okay. Last po natin ate. Si Peter. Kilala natin si Peter. Tama? Isa siyang impulsive person, hot-tempered person, madaling magdesisyon, bara-bara. And, ito yung gusto ko. We know Peter is unschooled, isang mangingisda. Right? Sarang siyang mangingisda. At walang proper, o wala siyang sabi nga sa Bible scholar, hindi siya nakapag-aral. Okay? Kaya mga kapatid, si Peter ano siya? He is a disciple of Christ. Sino siya ng Panginoon? Now remember these things. Do not underestimate the power of God in your life because kahit sino ka man, pwede kang gamitin. Amen. Ang mahirap kasi sa atin, tumitingin tayo kung ano yung kakayanan natin eh. Wrong. Remember, whatever you achieve in life, o kung sino ka man ngayon, hindi mo yan kayang gamitin, o hindi yan gustong gamitin na yan ng Lord sa kanyang kaharian, kasi everything that is in this world, sabi nga nun, sabi niya sa 1 John chapter 2 verse 15, do not love the world or anything that is in this world, because if you love the world, the love of the Father is not in you. So yung mga naabot mo sa buhay, magagamit mo yan dito, sa mundo. You have your profession, of course, kailangan mo magtrabaho. Pero hindi yan ang magiging quality mo or qualification mo na pag naglingkod ka, kailangan na medyo special treatment ako. Diyan, manager ako eh. Diba? Supervisor ako eh. In the presence of God, in the sanctuary of God, lahat tayo servants. Pantay-pantay. Kahit sino pa yung nakatayo dito o tagangiti lang sa pintuan, the blessing of God is the same. Amen? Kaya huwag mong i-underestimate ano bang meron ka ngayon. O ano bang meron kang anong klaseng paglilingkod meron ka. Pagbutihin mo yan kasi it's the same blessing. Ang problema kasi yung pag pinasok tayo ng kalaban, gusto mong i-achieve ka agad, kung ano na na-highlight. Diba? Kaya mali mga kapatid, alam niyo po ba, I will tell you something, the most ministry na hindi talaga siya na-highlight, alam niyo, pero pinaka-importante, intercessory prayer. They are praying for us. They are praying for the services. They are praying for need of the people. And that is Jesus also. Nakita niyo ba sila na nag-pray sa gitna? They are in the backstage, covering us in prayer. Amen. But most important ministry. Kasi without prayer, the church without prayer is not a church. It's an organization. Social club lang yan. Na? And then si Peter, balik tayo. Si Peter, ano ito? Sabi niya, kilala natin na si Peter ay na-categorize or known sa story na to wherein siya ay little faith. Di ba? Kasi nag-doubt siya eh. Lumubog siya, di ba? Pero today, we will acknowledge Peter and we will, kung ano yung ginawa niya. Okay? Makikita natin. And next po, ate, sabi niya dahil, why Peter took the courage to step out the boat. Meron kayong idea? Bakit kaya? Kasi pastor, impulsive yan si Peter. Gusto niya talagang, bida-bida ba si Peter? Hindi po yun. Diba? Kung mapapansin ninyo, si Peter may past experience kay Jesus. Bago ito. Naalala niyo yung bago yung tinawag siya ni Jesus doon sa lake of Galilee. Anong miracle ang naranasan ni Peter? Ang sabi niya, sabi ni Peter,
Sabi ni Jesus, Peter, gagamitin natin bangka mo para mangingisda tayo. Diba? Just remember, I will just, yung story. Pero sabi ni Peter, Guro, ang tawag niya, Rabbi, Guro. Magdamag kami ng isda, wala po kami nahuli. Ang pinupoint doon ni Peter, Guro, nire-respeto kita sa teacher. Pero professional kaming mangingisda. Magdamag na kami ng isda, wala kami nahuli kahit isang bulad o isang dilis. No? O ngayon, ang tanong dito, pero alam mo, ang ganda ng heart ni Peter, pero dahil sa sinabi niyo, okay? Meron ba kayong mga ganong mindset na mangangatwiran muna tayo, which is normal? Pag sinuutusan ba kayo ng pastor nyo, Pastor, hindi natin kaya yan, Pastor. Mahirap yan, Pastor. Huwag kayong magtatapos doon. Pero dahil, Pastor, may vision ng Lord sa inyo, go tayo dyan. Amen. Dapat ganun ang bawat isa. Kasi si Peter, ang sabi niya, dahil sa sinabi niyo, ilalaglag namin ang lambat. How many of you that you just not sitting here just because you miss your friends? Na-miss niyo ang bawat isa. How many of you nakaupo ka dyan kasi this is the very safe place in the world into the presence of God. Amen. And that is wonderful. Now, yun yung past experience ni Peter kung bakit nasabi niya sa Panginoon, Lord, sabi niya, kung ikaw yan, papuntahin mo ko dyan. He took courage to step out the boat. Now, ano ba yung naranasan niya? Nalaglag niya and nakaranas siya ng himala. Pero mo, magdamag ka ng isda. Tapos, nung sinabi ni Jesus, nagkaroon siya ng command sa even to the fish, punta kayo sa lambat na to. Ano nangyari? Nakita ni Peter yung himala na halos mapunit na yung mga lambat. Alam niyo naman po, sino po ang galing naka-experience sa fish market dito or sa mga lumang fish market? Ang kakapal ng lubid ng mga lambat nila, di ba? Tama? So meaning, in that time, yung mga lambat nila, malalaking isda po ito kasi sabi ng Bible, halos masira yung lambat. And then, ang nangyari pa doon is napuno pa ni Jesus yung kabilang bangka. Okay? Amen. Ngayon, sabi ni Peter, Lord, depart from me. Hindi na guro ang tawag niya. Lord. Okay? And pag ang Lord na bless, hindi yan barya-barya mga kapatid. Pati kaibigan mo, pati mahal mo sa buhay, puno ang bangka. Amen? That is Peter. Kung mapapansin ninyo, kaya siya nag-step out of the boat. Now, mga kapatid, ito ang kalagitnaan ano natin. Ano sabi dyan? The winds and the waves. Okay. Ang wind at saka wave represent what? Trials, testing, persecution, struggles in life. Diba? Yun yung nagre-represent sa buhay natin. Now, sino ba yung, ano ngayon ang wind and waves sa buhay mo? Maaring relationship, maaring tuition fee, maaring salapit sa Pinas kailangan padala, maaring visa, di ba? Maraming waves. Now, alam nyo ba na ang wind and waves is the platform of God to show Himself to you? Kasi kung walang wind and waves, you will never acknowledge Jesus as He is the way maker. He is the promise keeper. Kapag walang kasakitan, walang kagalingan. Diba? In every miracle, there is a struggle. Okay? Na walang kagalingan, kung walang kasakitan, walang financial freedom, kapag hindi kayo naging kapos sa pananalapi. So, ang problema pala, yung mindset natin. Kung paano natin ito i-declare sa buhay natin. Remember, what you confess, it will manifest. Diba? Be careful of the confession of your tongue. Because there is a power of your tongue. Right? Now, ang tanong dito, yung wind and waves is napaka-importante. Yes. Napaka-importante. Ano po ang objective ng test?
Ang objective ng test is to pass. Diba? Kaya ka nga nag-aral para ma-achieve mo yung kursong gusto mo. Now, pag na-achieve mo yung gusto mo, ano yung paloob nung pag-aaral mo na yun? Maraming series of tests and quizzes. Right? Sa buhay po natin, hindi tayo aabot sa edad na to nang hindi tayo dumaan sa mga pagsubok. Kaya nga ang Kristiyano dapat matapang. Amen. Okay? Hindi tayo matitinag kasi we can do all things through Christ who give us strength. Amen. Hindi dahil sa sarili nating kakayanan. Hindi dahil sa naging mabuti kang tao, hindi ka na naging mabuti kang empleyado, kaya pinagpala ka ng kumpanya. Pinagpala ka ng kumpanya kasi ang tunay na employer mo si Jesus, hindi yung boss. Amen. Amen? Kaya mapapansin mo mga kapatid, the way how we think, the way how we handle things is very important. Kasi the way how you see things in your life will affect you in your future. Hindi mo naman kayang baguhin ang past mo eh. Meron bang kaya? Meron bang kayang ibalik yung scrambled egg doon sa egg yolk? Wala naman. Diba? So, some of us right now, our situation is scrambled egg. Hindi mo alam, Lord, paano na? Paano ko tatakasan to? Paano ang problema? Paano po kami magkakaayos? Diba? Paano? Puro na lang why. I encourage you today, brothers and sisters, pastors, leaders, and members of the church. Stop asking why and start asking what. Meaning, pigilan natin ang kakatanong ng ano yun? Lord, bakit nangyari to? Lord, di ba? Ang tanong natin, Lord, ano po ang plano niyo dito? Ano po ang tinuturo niyo sa amin? Ano po ang direksyon niyo sa amin? Ano po ang plano niyo sa buhay namin mag-asawa, sa mga anak ko? Ano po ang plano ninyo? Then God will show up. Kasi pag hindi tumigil ang kakaway mo, di ba? Talagang kaway ka na lang ng kaway. Tama? Hindi mo ma-experience. Malayo ka eh. No? Malayo ka. Now, also, the second question is that what? Ano yung purpose yung sinabi natin kanina? Ano yung purpose nito ng wind and waves? I remember mga kapatid, yung istorya kung saan may isang doktor, no? At before that, let me ask you something. Kayo ba, pagka meron kayong ginusto, pinag-iigihan nyo? Of course. Gusto nyo yun eh. Diba? Paano kung hindi nyo masyadong gusto? Or paano kung yung nagsabi sa'yo, hindi mo personada? Diba? Ano sabi ni Jesus? Ano sabi ni Lord sa Bible? Bible says, be faithful in little, so that He can be trusted. You can be trusted in much. At sabi din doon, kapag ikaw ay naglilingkod, maglingkod ka ng buong puso, may nakakakita man, mawala. Pag nandyan si boss, kita-kita. Oh. Yung mga kalat pala, nasa gilid na. No? Dati natin guilty, no? Guilty tayo lahat. Praise God. But God is good. Alam niyo mga kapatid, ang purpose po ng wind and waves sa buhay mo is to shape you. Naalala niyo yung mga magagandang landscape? Somewhere, or someday before, ang nag-shape dyan yung mga waves. Wind. Now God will give you that wind and waves not to hurt you, but for you to see who God is. But for you to see who holds your life into the palm of the hands of God. Meron ba kayo na naging kaibigan o nakita na wala nang bukang bibig kundi reklamo? Diba? Pag-pray nyo sila. Okay? Pag-pray nyo sila. Kasi, kapag buwad mo, negative kagad, sila ang araw mo, di ba? Di ba? Hindi mo kailangan i-entertain yun, of course.
what you need to do is to pray for them, that they'll be touched by God. Kasi ang taong positibo, sa umpisa ng araw, magpipray yan. Lord, kayo na po ang bahala sa araw na ito. Hindi po namin alam, Panginoon, kung ano po haharapin namin. Kalusugan, kalakasan, ano man po, proteksyonan nyo kami. Alam nyo yung araw nyo, payapa. Ganun din naman ang load eh. Parehas din naman yung trabaho eh. Pero pag wala kang prayer in the morning, wala kang positibong pananaw, tanghali pa lang, buisit ka na. Alabas po ka nga lang sa pintuan ng ano niya eh. Ang tagal naman ng car lift na yun, hindi na talaga natutuloy. Sabi ni Pastor, dahil tagal ng Pastor na yun. Nasisip. Di ba? Buti nga, church kami, ang tagal lang. Diba? Para bagang utang pa ng loob ng Lord na mag-church ka. No? Pansinin yung ugali natin. Diba? That we are using the name and the power of God into the benefit of our personal need. Now let me ask you something. Diba? Ilang beses na, or kailan mo sinabi sa Lord, today, what do you want? Ano po ang gusto niya, Panginoon? But it's all about you eh. Diba? It's all about you. The heart of worship is very wonderful. Lord, I'm sorry for the things that I've done. There's a humility, right? Humility. Kasi, maaaring, gaya ngayon, nakinig tayo ng preaching, meron tayong absent na kapatid. Sayang, absent siya. Para sa akin na panahon ko. Basta niya. Di ba? Ganun tayo eh. Now, don't ever compare yourselves to other people. You compare yourselves to the Bible, to the Word of God, and you will see who you are. Yan may compare. Kasi, pag naghanap ka at nag-criticize, and tandaan ninyo, tatlo ang karakter ng mga tao sa Bible. May pulis, may burado, at may mga artista. Gusto niyo malaman? Diba? Yung pulis, yung PNP, yung puna ng puna. Okay? Ang dami napapansin. Diba? Yung hurado, yung hindi tama yan. Mali yan. Diba? Mali yan. Yung suit ni Pastor, dapat dito rin yung pula. Yung kurtina namin, sinabi ko ng yellow eh. Diba? Tapos yung artista, uy, ang kapatid. Nakakaplis ka. Artista ba? Diba? Alam nyo, kahit ganyan po yung mga characters of church, love pa rin tayo. Ano? Love pa rin tayo. Kaya magtulungan tayo mga kapatid. You go to the vision of the church. You go to the submission and the power of the Holy Spirit. Kaya nga, sa Bible, there is the Berean people na hindi lahat ng mga sinasabi natin, you have to compare it to the Bible. Mag-aaral po kayo ng salita ng Diyos. Hindi lahat naman ng sinasabi namin dito, kailangan, agree ka na mamaya, papunta ka na pala kay ano. Diba? So you have to really confirm it. Diba? You study your Bible, you have your own personal devotion and study. Diba? Huwag kang manatili dyan. Hindi ka tinawag ng Panginoon para umupo ka lang dyan. Remember that there will be always a sweet spot for you into the ministry. When you discover it, you will be more productive, more blessed, and more spiritually mature. Kaya huwag kang mag-hesitate, huwag kang mag-aalinlangan na mag-step out to the boat. Now, mapapansin ninyo, remember, ano ngayon yung next book, ate? Ano ngayon ang ginagawa ng 11 disciple? The 11 disciple. Peter took courage to step out to the boat. Diba? To the boat. Ano nangyari? Nasaan yung 11 disciples? Nasa boat. No? Nasa boat. Kasi why? It is better to have a little faith than none faith at all. Ano pang ginagawa nila doon? Diba? Si Peter took courage. Kaya nga mga kapatid, sa pagsamba o paglilingkod,
It's a personal decision. Amen. Kasi kung nandoon ka sa bangka, you are faithless. I would rather be like Peter, with little faith, pero nakahakbang ng 2-3 hakbang. Amen. Kasi nag-walk siya eh. Diba? Kaya yung regrets mo sa buhay, yung panghihinayang mo, sana nagawa ko din yun. Kasi it is the impossible God who will do impossible things in your life. Amen. Kasi without the impossible things, hindi mo mararanasan talaga na ang Diyos na sinasamba mo ay God of impossible. Remember that, mga kapatid. And the wave and the winds, pinadala yan to shape you and to give you and to mold you para kung sino ka. Remember, our Father is Jesus. And we are the clay. Amen? Now, sa mga nagdadrive dito, pag si Yesu Kristo ang tsuper ng buhay mo, o pinagkaloob mo yung manubela sa Kanya, natupo ka sa driver's seat, ay sa passenger seat, upo ka lang. Matuto ka sa tinuturo ng Panginoon. Ang problema sa atin, when we see the road na parang unfamiliar sa iyo, na nilalakaran o dinadala ka ng Panginoon doon, aagawin mo yung manubela. Kaya pag pasigsag-sigsag yung buhay mo, kasi agaw ka ng agaw sa Lord. Nakuha niyo yung logic? Amen. Di ba? So ngayon, ang 11 disipulo, anong ginagawa? Nandoon sa boat. It is easy to sit down in the boat because it's safety. Di ba? Yun yung security. Pero totoo po ba na humakbang si Pedro papunta kay Jesus dahil what? Dahil kilala niya si Yesu Kristo. May past experience siya. Di ba? Kilala niya, na una pinagkabalan pa nilang kulto. Now, I will go back into the previous verses. Kasama po ba ni Yesu Kristo dito sa Matthew chapter 14, di ba? Sabi niya doon, sa verse 14, yung verse 13, feeding the 5,000. Kasama niya, right? Sabi pa nga nung ibang disipulo, Lord, pauwi mo na yan. Wala tayong pambiling pagkain. Uwi mo na. Diba? And then, meron silang 5 tinapay at 2 isda. So, kakatapos lang ng miracle. Diba? Kakatapos lang, and then sabi ng Bible, and then the Lord immediately sent this disciple to go now other side of the lake. Tapos nag-pray ang ating Panginoon. And then, kakatapos lang, pinauwi din naman ng Lord yung mga tao eh. Diba? Correct? Am I talking to someone right now? Amen. So, pinauwi ng mga ni Jesus, yung mga tao, and then, kakatapos lang ng miracle. Mga kapatid, what you have right now is a miracle. Amen. Alam niyo ba nang itong umaga na to, mayroon kang binuksang 2 regalo? And miracle, and that is your eyes. Nakita mo ang ganda ng creation ni Lord. Amen. Kasi yung iba hindi na nabubuksan. Ang kanilang mga mata. And the wind of the waves symbolize pain, struggles. Alam niyo ba na ang pain maganda sa buhay natin? Hindi mo naman siya hihiwalayan pag walang pain, di ba? Amen. Right? Oh, nahina ng amen ah. Now, yung pain, kapag nasugatan ka at nasaktan ka, good sign yan. Why? There is a chance of healing. Kasi pag nasaktan ka, dumugo, at wala kang naramdaman, abnormal yan. So yung pain na meron ka, anumang pain meron ka, meaning there is a chance of transformation. May pagbabago. Meron ka akibat ito na challenge sa'yo, na maunawaan mo that the pain that you have right now is temporary. Because the plan of God for you is to give you hope in the future. In Jeremiah 29:11. Now, nakaupo ang mga 11 disciples. It is easy to sit there because it's comfortable. Let God challenge you today. Not me. Because I've been challenged also. Challenge you today. Handa ka bang lumabas sa boat? Kay Peter. Kasi bakit? Without the impossible things in your life, the waves, and the water, and the wind. Remember, Peter walked in the water, nakaharapin niya, bagyo. Kaya mo bang humarap sa bagyo?
Kaya mo bang magpatuloy kahit ang lahat ng tao against sa'yo? Kasi nagdesisyon si Peter na, Lord, punta ako dyan. Despite yung mga tropa niya doon, 11, Peter, wag kang halakad dyan. Lulubog ka. Imposible yan. Kaya mo bang magpatuloy sa Lord kahit na lahat ng tao ay nagdadaw sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo? Di ba? You should be. Because if you are really a Christian, a follower of Christ, alam mo at kilalang-kilala mo na ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Now, how many of you for so many years you're saying, I am a Christian, I'm a follower of Christ? Now, let me ask you something and direct question to all of you. Do not get offended because it's in the Bible. Ang sabi ng Panginoon, you will know them by their fruits. When you have the Holy Spirit, ang unang babaguhin sa iyo, ano? Character. Love, joy, ano yung fruit? Yung siya, patience, kindness, diba? Ang pinakahuli, ano? Self-control. Yan yung pinakaunang nalalagnat. Pinakahuli, diba? Pero unang nalalagnat. Diba? Right. Pinakaunang nalalagnat. And sometimes, alam niyo po ba na the true ministry, the true challenge of God to us tonight, sa ating lahat ngayong umaga po na ito, is to go out to your boat. Go out to your boat. And really carry the gospel of Jesus Christ. Ang totoong ministry, wala dito. Nandun sa labas. Amen. Nasa storm. Nasa wind. That despite that you have some circumstances in your life, you can still, I can pray for you, kapatid. I will share Jesus to you. The strongest person that I know, yung mga taong may pangangailangan ng sarili, pero kaya pa rin nilang tumulong. Amen. Diba? Kasi pag tumulong ka, kapatid, pag tumulong ka na meron ka, tulong yon. Pero pag tumulong ka, na kahit wala ka na, kaya mo pang tumulong sa tao na yun, ang tawag doon, pagmamahal. Amen? Pagmamahal. You value the person eh. Diba? Ang tawag doon, pagmamahal. So itong mga 11 disciple na to, they are doubters. No? Kaya nandoon sila. Kahit sinlaki ng bangka ang problema mo, sinlaki ng karagatan ang solusyon ng Diyos sa buhay mo. Amen? So, God wants us to experience Him. He wants us to grow in His love and promises. Maraming promise ang Panginoon. Let me go little bit. Sila tayo ng konti. How then you are praying for your needs? Paano kayo manalangin? I will give you a tip wherein very effective. You should pray according to the promise of God. Meaning, you will declare what is in the Bible. Your prayer should be accompanied by the Word of God. Remember King Hezekiah? Sabi niya, Lord, remember me. I have served you well. Ito. And then dapat siya mamamatay pero 15 years more. Diba? Ngayon, when you pray according to the Bible, the promise of God. Lord, you did it before, you can do it also for me. You are a great healer that even 4 days na kung patay, kaya niyong buhayin. I declare it to my family, O God. I declare it, Lord, to my loved ones, that you are the same Jesus that I worship today. Diba? Ganyan ba ang faith natin today? Ganyan ba ang ating pananaw? That's why we can be courageous and strong to go out to the boat and face the unknown. We are so comfortable in the boat. Dry, cozy. Diba? Pero si Peter, I will stand up. Lord, ikaw, talakarin mo ako. Right? Now, what is the boat? The last is the boat. Right? Ano po ang sabi dito? Whatever represents safety and security in your life, apart from God, that is your boat. It is also your comfort zone. Ano man ang apart from God, ano man meron kang inaakala mong security sa buhay mo, that is your boat. Remember, you cannot experience Jesus, okay? You cannot experience Jesus, you cannot even acknowledge Jesus
na siya lang ang tanging paraan sa buhay mo kapag hindi mo naranasan na siya lang naman talaga ang meron ka. Ibig sabihin, i-empty tayo ng Panginoon minsan. And He will bring you to the breaking point of your life. Amen? Amen. Naalala niyo po yung miracle in Cana, the first miracle? Ah. Water into wine. Wine. Ano po ang sabi doon? Nung sinabi ni Mary, wala ng Wine. wine. Okay? Jesus always come when we are empty. Magkakaroon ng miracle sa buhay mo kapag empty ka na. Kaya mga kapatid, you surrender everything to God and let the miracle begin. Diba? Let the miracle begin. Kasi pag meron ka pa, kaya mo pa, ipipilit mo pa rin yung sa'yo. Ipipilit pa rin natin. Kaya pa. Ang last option pa nga minsan natin si Jesus. Diba? Kapag malala na pa, tsaka tayo tatawag. Yun yung nangyayari sa akin. Kasama po ang inyong lingkod doon. Amen? So ngayon, ang tanong dito, what is your goal? Security? Diba? Yun yung boat mo. Yun yung mga inaakala mo. Tandaan natin, minsan ang boat natin, kapag hindi ka mabubuhay nang wala siya. Hindi totoo yan. Pinanganak ka nang wala siya eh. Nabuhay ka eh. Tapos sasabihin mo, hindi ako mabubuhay nang wala sa puso. Hindi totoo yan. Hindi tayo mabubuhay kung wala ang Panginoon sa iyo. Amen? Now, what is the boat? Now, kaya, remember mga kapatid, I would rather be like Peter, having a little faith, pero nakalakad. Na-experience niya impossible things. Diba? I can see the faces of the 11 disciples. Hala, nakalakad. Diba? Tinan niyo may kaya, nakalakad, pero wala pa rin silang ginawa. Hindi pa rin sila tumayo. Gusto ko, Lord. Gusto ko rin. Tara, kaya tayo. Maaari nga mas mahaba pa yung nalakad nila kay Peter kasi depende ang bawat isa sa atin kung ano yung faith mo. Diba? Pero nandoon sila sa bangka. Now, Peter sees the wind and the waves and he began to sink. Alam niyo mga kapatid, this is wonderful lesson for us. Alam ng Diyos ang kakayanan mo. Alam ng Diyos na hindi naman tayo lumakad sa water ng perfect, di ba? Lumubog tayo, di ba? Di ba? Sino makakapagsabi sa iyo, the moment that you receive Christ, wala ka nang naging problema at wala ka naging pagkakamali. Front of God, marami. Di ba? Minsan nga, ang pananaw mo, Lord, bakit ba mula nung naging committed ako sa iyo, mula nung sinurrender ko yung buhay ko, bakit imbis na lumunti ko yung problema, Lord, lalong dumami yata? Why? Because God is removing things to you na hindi naman talaga para sa iyo. At so dear to you, kaya masama ang loob mo sa Panginoon. Diba? Take heart. Pabago lang tayo. Kapag tinatamaan tayo sa preaching, hindi sinasadya ni Pastor yun. Kasi bakit? Si Pastor ang unang tinamaan. Tayo lahat sugatan. And pag sugatan tayo, good sign, di ba? May healing. Di ba? Now, let me ask you something also. Bakit kayo pumupunta ng church? Bakit tayo pumupunta ng Bible study? Because nakakakuha ka ng wisdom. Nakakakuha ka ng comfort to the promise of God. Kasi it's better for you, for us, yung buhay natin, that we go into that kind of situation kaysa naman wala kang kakampi. And that is God. Di ba? At tandaan natin, you can do whatever things in this life, but you can never choose the consequences that will come. Kaya mong gawin eh. Kaya mong gawin lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo. Pwede yan eh. Pero hindi ka pwedeng mamili, Lord, ito lang ah. Light lang, Lord. Diba? Ganito lang. Hindi pwede. Kasi what you saw, you reap. Right? So the promise, the Bible, the Word of God will equip you, will change you, will also make you understand that going out to the boat with Jesus is very important. Diba?
Kasi kailangan mo maranasan si Yesu Cristo sa mga waves ng buhay mo. Why? Because it brings you to proper worship wherein kasi si Lord yun. Kasi si Lord yun. Glory ng Panginoon yan. Napansin ninyo? Di ba? Pagka medyo na-highlight ka na sa simbahan, sa church, parang yung glory mo na natataas. Balik po natin yan sa Panginoon. Amen. Sa Kanya. Remember in 1 Peter chapter 5, sabi niya doon, humble yourself before God and He will exalt you in due time. Amen. Okay? Now the boat is our lesson today wherein we can see na ginamit itong boat para makita natin kung ano yung mga priority natin sa buhay. And then Jesus walked on the water on what time? Sabi sa ibang translation doon, fourth watch. Alam niyo, minsan tayo, papunta na sa fourth watch, 3 o'clock in the morning. Okay? 3 o'clock in the morning. Now, 3 o'clock in the morning, may timer. O, 3 o'clock in the morning. May 3 o'clock in the morning. Alam niyo, minsan, 2.59 na tsaka ka pa bibitaw. Tsaka ka pa magkukwit. Wherein, 2.59, 1 minute na lang, magwo-walk ka na sa water eh. God will show Himself to you. Tsaka 2.59, tsaka ka magkukwit. Alam niyo, ang mga taong madalas mag-quit, minsan magle-left the group pa yan. Ang sasabihin pa niya, bakit hindi ako binabalik? Kapay galit. Ang dami natin gusto eh. Di ba? So ngayon, tingnan niyo mga kapatid, ano nangyayari sa church? Ano nangyayari sa atin? We are creating our own gods. Kasi bakit? Tandaan ninyo, kapag nasa boat ka, sino ang nasusunod? Ikaw! Pero kapag nandoon ka sa storm, nandoon ka sa challenges, nandoon ka sa pagtawag ng Panginoon sa iyo, come, sino ang Panginoon? Si Jesus. Amen. Diba? Si Jesus. Kaya pag nasa boat ka, tandaan mo mga kapatid, ikaw ang Panginoon doon. Why? Ba't ako pupunta dyan? Diba? And alam nyo minsan, sa takot, remember, bakit kayo hindi aalis ng boat? Number 1, because of fear. Takot ka eh. Number 2, why? Because it is your safety. Bakit ko tatry yan? Hindi nga ako sigurado eh. Kaya nga po tayo magkakaroon ng faith. Kasi faith is the evidence, the things that you believe, even that you do not see. In Hebrew 11:1. Right? Pag wala kang faith, kapag, alam mo na yung mangyayari. Alam mo, napakabuti ng Panginoon kasi ang Bible, si Jesus, hindi niya, yung buhay natin, hindi niya nilatag sa'yo kung ano yung mga harapin mo sa buhay. That's why it requires faith. It requires faith. And it requires always to go out to your boat and safety. Amen? Amen. Go out the boat and safety. Maaaring ikaw ang kinakausap ng Lord, kapatid, today. That Lord, oo nga, ang tagal ko na sa boat. Until now, nag-wonder pa ako kung lalabas pa ako. Step in, step out. Step in, step out. Malalabas pa ako yun. Last illustration nga kapatid. Meron ko yung nalala niyo yung tea ba? Yung tea? Paano kayo mag-tea? Sausaw and then? Tapon talaga. Sausaw and then halis. Yung iba, yung isa, sausaw, gano'n, then piga. Di ba? Tama? Yung iba naman nakababad lang. Okay. Sino ka doon? Yung pinitigan. Sabi nung isa, usawa ko ito. Di ba? Remember, may illustration dito. Yung iba, saw-saw, alis. Saw-saw, alis. Pag mag-church, hingi ng blessing, alis. Saw-saw, alis.
Yung iba naman, pag napiga na yung blessing, alis. Yung iba naman, nakababa. Mga kapatid, gusto ng Lord nasa babad tayo ng puso. Amen. Kasi bakit? Kahit anong pait pa yan, yung binabad na yan, pag-igihan mo because there is something in there in your life. Huwag kang sausaw, alis. Sausaw, left the group. Di ba? We are so spoiled brat people. Alam niyo, napaka-comfortable po ninyo. But I will encourage you today. If God called you to go with transition, go with courage, go with your pastors, go with your leaders, and pray for them. And involve yourself to help one another. Why? Hindi po biro ang hinaharap ng inyo po mga leaders and pastors. Minsan kayo, gigising na yung mga pastors na patulog pa lang. For what? Nagpe-pray para sa inyo. Amen. Diba? Now, I mentioned before, mga kapatid, baka maaaring meron na kayong nasa isip nyo, bakit kaya yung pastor na yan? Bakit ang daming tato? Ay, sabi niya, huwag kang maingay dyan, marami lang ganyan sa YouTube. Diba? Maingay dyan, marami lang ganyan sa YouTube. I'll tell you something. Let me share my story. My story is this. Dito po ako tinagpo ng Lord. But I was young, pinanganak kami in Sunday school. But I never acknowledged that Christianity. Kasi the true Christianity will just come when you will realize like you are a prodigal son that you need to come to the Father. That anuman ang ginawa mo sa buhay mo, nagpaka-happy ka, and then, moment na na-realize mo, kumakain ka na pala ng pagkain ng baboy. And then you come back to God. And the same Father was waiting for you. See? Now, ano po nangyari sa akin? I was here, mga na-storya, alam po ni Kuya Gibo yan, that I never imagined. In 2008, I was here into the band. Yung mga banda po kami dito. And then, kala ko cool, tato, ganyan. Kasi in, di ba? Huwag kayong masyadong ma-hook dyan, o huwag kayong papahook sa pang-akit ng mundo, ha? Hindi porke may kilig, may pag-ibig, ha? Okay? So, ngayon, kung mapapasin ninyo mga kapatid, I was into the band and then nangyari. But God, I have an encounter with God. Dumating ang aking anak dito. Bata pa siya noon. Pa, saan tayo mag-church? Yung kinanta nyo kanina, that is the first song, the heart of worship, na nag-strike sa akin. When I was into the band, naalala ko, Christian pala ako. And then I played that song. Paulit-ulit. And then kinatagpo ako ng Panginoon. And then, sa una wala nangyari. Inimbitahan kami, yung nag-invite sa akin, kabanda ko pa. Sabi sa akin, church tayo kuya. Sige, sabi ko gano'n. Sabi niya, born again ka kuya? Oo. Di ba halata? Hindi. Okay lang? Sabi ko lang, lang gano'n. And then, to make the long story short, with church, wala nangyari. Pero, on that remaining days, the week, naramdaman ko that there is something na dahil, and my prayer that night, sabi ko, Lord, ang daming nangyari sa buhay ko and sa family namin, kung totoo ka, I need you. Simple prayer. Kung hindi naman, I'm wasting my time. Moment to you. And I slept. Then walang nangyari. Pero the past remaining days na lumilipas, I want to go into the church. I want to experience that joy in my heart. Kasi, yung pakiramdam ko, may kumakausap sa akin that time. So, I want to experience. And then, so, make the long story short, gusto kong mag-involve sa ministry. Ito, tingnan nyo yung ugali natin. Involve ako sa music ministry, mag-gitara, magkanta. Yung aming director noon,
sige, Brad, ano ka lang muna, practice na, ano muna, observe ka lang, then you pray, ganito, ganyan. For how many meetings, dalawang attend ko na, sabi ko, bakit kaya nila ako hindi pinapatugtog? Di ba nila alam na nagbabanda ako, magkumakanta ako, ganito, ganyan. Then I realized, in that moment, it's not about me. It's about Jesus. Tumulog tayo. One day, sa church, may tumabi sa akin. Brother, sabi niya, pag-pray ka ng maraming pera. Okay, di ba masama yan? Bakit po? Para pagka nakaroon ka ng maraming pera, mapapagura mo na yung tattoo mo. Para pag nag-serve ka, maganda naman ang itsura mo sa harap. And then really strike me na ano ba ako na sa sarili ko na para balikan siya. Pero alam nyo, ang totoong paghipo sa inyo ng Panginoon sa atin, kapag binato ka ng bato, babatuhin mo ng tinapay. Ang sabi ko, okay lang po yan. At least, sabi ko, yung mga kagaya ko, kaya ko po mag-testify sa kanila na may pag-asa pa mga kapatid. Amen. And that makes me go on. Because the God that I serve is the God of impossible. Imposible po ako eh. At yung katabi mo, nasa likod mo, nasa harap mo, imposible din yan. Why? It is only by the grace of God. Now, ang challenge ko to you this morning, this afternoon, do not hesitate to go out to the boat. Because God is waiting for you. God is calling you to experience Him even if it is impossible situation. Amen? Now, in our conclusion, mga kapatid, let me share you this. Your boat is keeping you from walking onto the water. Pinipigilan na yan. If you want to walk on the water, you should go out the boat. You go out, you got to get out to the boat for you to able to walk and by faith, not by sight. Instead of faith, into that which seems scary. Naalala niyo yung verse na yun? The just should live by faith, not by sight. Alam niyo, ang kalaban ng faith, hindi naman yung fear per se. Hindi naman yung doubt per se. Kasama yan. Pero number one ng kalaban ng faith, yung sight. Right? You will never step out to your faith and go and say, yes, Pastor, I can do it. We will do it. We will do it together. Hand to hand, shoulder to shoulder. We will do your vision. The vision of the Lord came to you. Kasi, bakit? Hindi ka nakatingin kung ano yung nakalatag sa'yo. Diba? Hindi ka susunod sa isang bagay. Susunod ka sa isang bagay. Kapag may faith ka, kahit walang pang pruweba ang Panginoon. But remember, on the course of your faith, you will see the biggest God in your life. Amen? Now, also, there will be always a reason for you to stay on the boat. Maraming dahilan yan. Marami. Pastor, hindi ako po pwede kasi yung schedule ko ganito. Hindi po ako pwede maglikod kasi yung schedule ko ganito. We have 24 hours in a day. I do believe with all of my heart that in that 24 hours, meron dapat para sa Lord dyan. And you can never do everything in your life because hindi naman sapat talaga. Pero I do believe that whatever we are doing for God, you will accomplish it. Bakit? Siyang may awak ng oras eh. Siyang may awak ng buhay mo eh. Diba? Kaya, mga kapatid, do not hesitate to serve God with all of your heart, with all of your mind, soul, and strength. Now, how dangerous is to step out in the faith and walk on the water. But the closer I get to Jesus, the closer I am to Him saving me. Kapag ikaw madilim ang buhay mo at gusto mo ng liwanag, lumapit ka sa liwanag, which is Jesus Christ. Kapag palayo ka ng palayo sa liwanag, padilim ng padilim ang buhay mo. Amen? It's very logic explanation. Now, Peter took his eyes to Jesus, but notice that Jesus did not, for one moment,
take His eyes from Peter. Pag sinabi ng Panginoon sa iyo, come, tara, sabi ng pastor, tara, let's go. God is nakalak ang mga mata niya sa inyo. Kaya mag-fall man, may mga pagkakamali man, may mga kailangan pang i-gawin, God will always lift you up. Ang hinahanap ng Panginoon dito sa church na to, sa mga church na ating mga inaatinan, is those people who are willing to serve, who are willing to step out of the boat, na kada punta mo sa Sunday, hindi ka magwa-wonder, step out ba ako, step in, step out ba ako, step in. Remember, God called you not to only for the economical purposes, but God called you for a specific purpose sa buhay mo. Diba? How many of you are so fearful to share the gospel to other people? Hindi po kaya, pastor. Kaya mo yan. Bakit? Kasi hindi mo talaga kaya kung ikaw yan. You need to pray. The Holy Spirit will be with you. Amen? Amen. Now, you might lose sight of Jesus, but Jesus never ever lose sight of you. Amen. He will never ever lose sight of you. Amen. Na mga kapatid, let me end on this. All of us have a boat right now. Di lang natin alam kung gaano ka kakapit dyan. But God wants you. He's calling you right now. Amen. Maybe some of you are just wondering, pag lumabas po kasi ako sa boat, hindi ko na po alam ang future. Totoo naman. Kasi wala naman talaga nakakaalam. Pero totoo ba na kahit nasa boat ka, alam mo yung mangyayari? Hindi rin, di ba? Better to have Jesus outside the boat than for you inside the boat na marami ka rin alalahanin. Amen? Amen. Ang meron tayong boat, ang meron si Lord, ship, seas, and everything. So do not hesitate to go to Jesus. Now if you have that person, mga kapatid, and I encourage everyone, if you have something in your heart right now that's doubting you to follow Jesus fully, to follow the vision of the church, to follow whatever your church pastors say, may doubt ka, you pray for it. Lord, I want to become an instrument for your kingdom cause. Amen. Why? Pagka gusto ng Panginoon ang ginagawa mo, He will extend your life. He will extend and give you another year, another year, another year. And your life will be sustained by God. Ang tunay na Kristiyano, nag-glow yan. Hindi ang tunay na Kristiyano, hindi pag nakita mo parang pasang ng daigdig. Ang tunay na Kristiyano, may Yeso Kristo, na kahit anong nangyayari, matibay, matatag. Amen? Amen. That's why, mga kapatid, I want to invite everyone